see. Take on my will, my mind, and memory of things I hold, and all unknown are thine. Thine was the gift to me. I all resign to thou direct, and govern all and sway. Do what thou wilt command, and I obey. Only thy grace, thy love for me bestow. These make me rich, all else will I forgo. Do thou direct, and govern all and say. Do what thou wilt command, and I obey. Only thy grace, thy love for me bestow. These make me rich, all else will I forgo. The Beat Watcher. Ito ang maglalahad at maglalatag ng mga nakalap na mga balita mula sa Campo Crame hanggang Campo Aguinaldo. The Beat Watcher, magbibigay daan sa mga kaganapan sa silangang bahagi ng Kalakhang, Maynila hanggang sa lalawigan ng Rizal. The Beat Watcher. At ngayon, narito ang ating tagapagmasid, si Romy Tuazon. Magandang hapon mga kaibigan. Ito naman po tayo. Yang simula na naman. Martes po. Martes tayo ngayon, ha? Pero bago yan mga kaibigan, binabati ko muna ating mga kababayan. Ating mga mahal na mga kababayan. Siyempre, kapwa Pilipino yan. Na kasalukuyan pa rin, nagsasuffer pa rin itong pandemya mga kaibigan. At siyempre, bago tayo magsimula, mayroon tayong kanina na unang pagpadasal natin. Padasal, parang ano yun. Parang pangsyam o pagbabangluksa. Hindi po. Dahil siyempre nakaugalian na po natin na bago tayo magsimula, ay siyempre magdadasal muna tayo. Hingi tayo ng gabay sa Panginoon. At bago tayo magsimula nga, sabi ko sa inyo, binabati ko rin siyempre ang aking mga kababayan. Yung lahat ito mga kapwa ko igkasiwaray. Maupay nga pulo pa yung matanan. Pero bago yan, ito munang mga balita na nakalap ng The Beat Watcher. Dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Sa usapang COVID mga kaibigan, nakapagtala ang bansa ng pinakamalaking bilang ng kaso na COVID-19 ngayong araw na nasa 2,163 kung saan nasa 502,000 na o 736 sa kabuuang bilang sa bansa. Umapangalawa o kumakawala sa silangang Asia na pinakamaraming kaso sa isang araw at pinakamataas mula noong
Habang naidagdag din ang dalawa sa mga gumaling na may kabuwag bilang na 465,988. Nakakalungkot din mga kaibigan dahil umabot na sa 9,909 ang kabuwag binawian ng buhay at sa nasabing bilang 14 ang naidagdag sa mga nasawi. Sa kabilang nito, nasa 14 naman ang mga panibagong mga namatay sa deadly virus na ang total death ngayon ay nasa 9,909. Ang mga aktibong kaso naman ng mga COVID-19 ay nasa 26,000. So, laki na rin. 26,839. Ang ilang mga lugar, o ito yung mga lugar sa bansa na nakapagtala ng pinakamaraming bagong kaso ay ang nangunguna pa rin mga kaibigan ang lungsod ng Davao na may 134. Sumunod ang Cagayan na may 100, Quezon City 99, Leyte 93 at ang Dalawigan ng Cavite ay mayroong 75. Samantala, tinapos na ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 32 taong kasunduan ng University of the Philippines at ng Department of National Defense na nagbabawal sa mga sundalo at pulis na pasukin ang universidad kahit walang abiso sa administrasyon ng paaralan. Sa ipinadalang sulat kay UP President Danilo Concepcion na may petsang Enero 15, sinabi ni Defense Chief Delfin Lorenzana na pinuputol na ang kasunduang epektibo agad. Ang bilis At ang nasabing kasunduan ay may mga limitasyon. Ang pagpasok ng pulis at militar nang walang paalam sa UP administration. Ang nasabing kasunduan ay kilala rin bilang Soto Enrile Accord ay pinagtibay noong June 30, 1989 ng student leader, hindi po ito si Senator Soto student leader na si Sonia Soto at nooy Defense Minister Juan Ponce Enrile dahil sa pagkawala ng mga student activists malapit sa UP campus noong panahon ng martial law. Dahil sa tinapos na ang kasunduan, maaari nang pumasok ang mga sundalo at pulis at malaya na rin silang sa universidad dahil ayon sa Defense Chief, ginagamit umano ng mga recruiters ang supporters ng CPP-NPA ang nasabing kasunduan. Sa iba pang balita, abot hanggang Palawan ang nararanasang pag-ulan dala ng low pressure area na unang nagdulot ng baha sa Visayas at Mindanao. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang sama ng panahon sa layong 85 kilometers timog silangan ng Zamboanga City. Nakaloob pa rin ito sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ o ang nagsasalubong na hangin sa Mindanao at West Philippine Sea. Samantala, extension naman ng front system ang nagdadala ng ulan sa eastern section ng Southern Luzon. Habang hanging amihan naman ang patuloy na nagdudulot ng malamig na hangin at paminsan-minsang ulan sa nanitirang parte ng Luzon. Alauna 16 na po ang oras ng hapon o ngayong hapon. Dahil sa paglaganap ng child pornography sa bansa, nagpalabas ang National Telecommunications Commission ng show cause order. Ito'y laban sa mga internet service providers upang pagpagliwanagin o pagpaliwanagin. Mismo si Pangulong Rodrigo Duterte ang personal na nag-utos sa NTC na patawan ng sanksyon sa mga ISP dahil sa kabiguan ng mga ito na maglagay ng makabagong teknolohiya o technology programs o software para maharang ang access at ma-filter ang mga website na nagtataglay ng child pornography materials habang patuloy ang paglaganap ng child pornography na hindi nila makontrol. Batay sa report, tumaas ang child online sexual exploitation sa ito'y kasagsagan ng lockdown dahil sa coronavirus sa pandemic.
habang inatasan ang may 500 na ISP sa Pilipinas na dumalo sa gagawing pagdinig ng NTC sa ikalawang linggo ng buwan ng Pebrero ngayong taon. Dahil sa paglakas ng peso kontra dolar, 48.05 kontra sa isang dolyar nitong nagdaang linggo, kumpiyansa ang palasyo ng Malacanang na sa ekonomiya ng bansa. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ito ay nang ipakita ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang datos na ang gross international reserve para sa buong taon ng 2020 umakyat sa $109.8 billion noong December. Tumaas ng 4.98 billion na US dollar mula sa 104.82 billion sa buwan ng Nobyembre. Patuloy ang kumpiyansa sa ekonomiya ng pamahalaan na pinatunayan ng napakalakas ng pagsala ng halaga ng piso at ito ang pinakamalakas laban sa US dollar sa nakalipas na mahigit na 4 na taon. Samantala, nagsagawa ang pamunuan ng Metro Rail Transit Line 3 ng soft launch ng kanilang contact tracing app na tinawag na MRT3 Trace. Dahil pa rin sa coronavirus disease na kailangan ng mga pasahero mag-register sa trace.dotrmrt.gov.ph. Dapat din magkaroon ng mga pasahero ng mobile data at web browser para ma-access at magamit ang naturang application sa pagdating ng MRT3 station. Kailangan i-scan ng pasahero ang QR code na nakalagay sa mga designated areas at dito nila mai-fill out ang contact tracing form online. Kabilang sa mga kailangan ilagay sa tracing app ang sintomas ng COVID kung mayroon man, body temperature at contact details, at ang nasabing app ay magiging daan para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Gayon din pinalalahanan pa rin ng pamuno ng MRT3 ang mga pasaherong panatilihin ang physical distancing, pagsuot ng face mask at face shield at iwasan ang mag-usap o sagutin ang kanilang mga cellphone. Ang contact tracing app ay suportado raw ng Transportation Secretary Arthur Tugade dahil na rin sa pagnanais nito magkaroon ng digitized transactions ngayong panahon ng pandemic. Mayroon korupsyon sa pagbili ng COVID-19 vaccine mula sa Chinese pharmaceutical firm na Sinovac. Ito ang paninindigan ni Senator Pamphilo Lacson na sinasabi nito talagang may posibilidad. Ang nasabing pahayag ni Lacson ay nang mapansin ang malaking pagkakaiba ng presyo ng naturang bakuna sa Pilipinas at ng ibang bansa na gamat aabot lamang sa $5 o katumbas ng 240 pesos ang presyo kada dose ng Sinovac. Ito ay sa ibang bansa. Umapalo naman daw sa $38, umahigit 1,800 dito sa Pilipinas. Binigyan din ng senador ang news article mula sa Bangkok Post na may petsang Enero 16 kung saan makikita na papatak lamang sa $5 ang presyo ng isang dose ng Sinovac, patay na rin sa World Health Organization as mismo sa mga manufacturer. Gayunman, ang datos mula sa Department of Health na pinirmahan sa Senate Committee o presenta sa Senate Committee on Finance noong nakalipas na taon, nakasaad na nasa 3,629 pesos at 50 centavos ang presyo ng 2 dose ng Sinovac. Kaugnay nito, giniit naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na naglalaro lamang sa 650 pesos per dosage ang presyo ng Sinovac Pilipinas. Kagaya ng presyuhan ng ibang bansa, ngunit sinabi ni Roque na hindi pa rin maaaring sa publiko ang totoong presyo ng naturang bakuna. Ay, bakit kaya? Samantala, may kabuwang 2 milyong doses ng COVID-19 vaccine ang kukunin ng Pilipinas sa tripartite agreement ng pamahalaan, pribadong sektor at ng United States drug maker
na Moderna. Itong sinabi ni Vaccine Sir Carlito Galvez Jr. sa pagdinig ng House Committee on Health na may kaugnayan sa COVID-19 vaccination program ng pamahalaan. 10 milyon nito ang para sa pribadong sektor at ang nalalabing kalahati ay para sa pamahalaan. Ang Moderna ay kabilang sa 7 pharmaceutical companies na nasa final stage na ng negosasyon ng pamahalaan na may nilagdaan ng term sheets para sa Novavax kung saan nasa 30 milyon doses ng COVID-19 vaccine ang kukunin habang 17 milyong dose naman ang sa AstraZeneca at 25 milyon sa Sinovac. Nabatid kay Galvez, ang term sheets na ito ay dokumentong kailangan upang sa gayon ay maireserba na sa isang bansa ang bibiling bakuna at para masimulan na rin ang paghahanda sa logical needs ng kakailanganin sa paggawa ng deliver ng mga ito. Samantala, kung pakinggan nyo mga kaibigan kahit na nabakunahan na ng COVID-19 vaccine ang isang biyahero o pasahero, hindi pa rin ito exempted sa travel protocol na inilatag ng pamahalaang COVID-19 vaccine. Ang sabi nito ni Secretary Francisco Duque III na ginanap na pagdinig ng House Committee on Health sa COVID-19 vaccination program ng pamahalaan at wala pang sapat na datos na nagpapakita na maaaring maiwasan ang transmission ng coronavirus kung napurukan na ng isang individual ng bakuna laban dito. Kasalukuyan, malinaw lamang ay pinipigilan ng COVID-19 vaccine ang pagkakaroon ng mild hanggang severe symptoms ng isang individual na naturukan nito. Maging si Dr. Edsel Salvania, miyembro ng Technical Advisory Group ng Department of Health, ay ganito rin ang posisyon. Ayon kay Salvania, na ang mga nabakunahan ay maaari lamang makabiyahe ng walang restriksyon o ang bakunang itinurok sa kanila ay mapapatunayan 100% na humaharang sa transmission ng sakit. Subalit sa ngayon, wala pa niyang ebidensya o pag-aaral na nakapagpakita nito. Alauna 24 na po ng hapon ng ating oras. Kinokonsidera ng Department of Health na magsasagawa. Pagbantayan niyo po dahil magsasagawa ng house-to-house vaccination para sa mga vulnerable na high-risk senior citizen na kasama sa priority list ng pamahalaan para sa COVID-19 vaccination program. Ito ang kinumpirma ni Health Secretary Francisco Duque III. Nasa iyo yan kung magpapabakuna kayo. Baka lamang kasi na mahihirapan ang mga papabilang sa mga sektor na ito sakaling papuntahin pa sila sa mga vaccine site. Kaya kung maaari, ay dadali na lamang ang bakuna sa kanilang bahay mismo na nauna nang sinabi ni Duque na mayroong 4,512 na lugar ang natukoy nila na gawing vaccination points sa buong bansa. Kapareho ng magiging modelo nito, election precincts at gagamitin dito ang mga medical centers at rural health facilities at magkakaroon ng 3 vaccination team na kayang magbakuna ng 100 tao kada araw at ang babakunahan ay magpaparehistro. Isa sa ilan sa pre-vaccination education at counseling at screening at medical history review bago pa magturukan ng COVID-19 vaccine. Pagkatapos ito, ay tatanggap sila ng immunization card at sa ilalim sa post-vaccination monitoring at surveillance. Kape muna tayo. Sa usaping pulis, mga kaibigan, nabuwag ng Philippine Army 2nd Infantry Jungle Fighter Division ang 3 NPA guerrilla plants sa Southern Tagalog. Ayon kay 2nd Infantry Division Commander Major General Greg Almerol, dahil dito ay epektibong
nawakasan ang terrorist activities ng NPA sa Calabarzon. Sa nakalipas na taon, umaabot sa 13 NPA guerrilla fronts ang nabuwag ng mga sundalo sa iba't ibang panig ng bansa. Binigyan naman pampansin ni AFP Chief of Staff General Gilbert Gapay ang militar na hanggang sa katapusan ng 2021 para lansagin ang nalalabing 54 na guerrilla front ng New People's Army. Ang guerrilla front ng NPA unit na responsable umano sa pangingikil, pagpatay sa mga opisyal ng gobyerno, pulis at sundalo, panghaharas sa mga negosyante at paninira ng mga flagship project. Umaasa naman ng militar na ang mga natitira pang miyembro ng NPA ay sumuko na lamang sa pamalaan para makapagsimula ng bagong buhay. Samantala, pinangunahan ni PNP Chief Police General Dibon Sinas ang inaugurasyon ng bagong RT-PCR Modular Laboratory sa Police Regional Office 11. Prioridad muna nito ang mga pulis na gagamitin rin dito para sa publiko sa darating na panahon at ang nasabing laboratorio ay maaari makapagproseso ng halos 300 na mga specimen bawat araw. Samantala, kinumpirma naman ni Sinas na nakapag-unity ng kanilang anti-COVID vaccine plan ang PNP sa Department of Interior and Local Government. Ngunit hindi mo na magbibigay ng eksaktong bilang nito itong opisyal. Tiniyak ni Sinas na prioridad sa kanilang listahan ang kanilang mga personal na may kaugnayan sa security, sa distribution at frontliners at mga vulnerable. Dagdag pa ng bisa na hindi bibili ang PNP ng COVID-19 vaccine para sa kanilang mga personahe dahil wala pa umano silang sapat na pondo. Bagkus ay maghihintay muna sila sa susunod na desisyon ng gobyerno. Dumalo si Sina sa regular pag ceremony ng Police Regional Office 11 kung saan siya na rin ang nanguna sa pagbibigay ng award sa mga na-promote na PNP personnel. Sa iba pang balita, 13 pulis kabilang ang 10 kasapi ng Special Weapons and Tactics ng City of Iligan Police Station ang nagpositibo sa COVID-19 na ayon kay Police Lieutenant Colonel Darillo Abellera Jr., Chief ng City of Iligan Police Station, na kasalukuyan ay sumasailalim na sa strict quarantine protocols ang mga miyembro ng SWAT na nagpositibo sa COVID-19. Sinabi pa ng hepe ng pulisya na isang SWAT member ay direct contact ng kanyang kapatid na isang civilian na nagpositibo sa virus. Sinabi pa nito na nakapag-report pa sa trabaho ang naturang SWAT member sa NIP para mahawaan sa virus ang ilang pang kasapi ng SWAT. Maliban dito, ay nagpositibo rin sa virus ang 3 patrol officer ng City of Iligan Police Station. At sa kasalukuyan ay nagsasagawa pa sila ng contact tracing sa mga kaanak na maaaring nakasalamuhan ng mga SWAT members habang nagdikatibo naman sa COVID-19 ang 38 kasapi ng City of Iligan Police Station sa huling isinailalim sa swab test. Pansamantalang silang naglagay ng 3 tent sa harap ng kanilang impilan para sa kliyente na may transaksyon at nasa likod ng City of Iligan Police Station na pagkuha ng National Police Clearance. Kasabay nito, pinayuan din ang mga kliyente na maghigpit sa sumunod sa mga pinaputupad na health protocol. Samantala, fully recovered na ang mga investigador ng City of Iligan Police Station na unang nagpositibo sa virus at natapos na ang kanilang quarantine. So mga kaibigan, istorya ito ng Cain at Abel sa Pilipinas. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng sariling kapatid sa Tinambak, Camarines Sur. Kinilala ang biktima na si Jupiter Abiada Madea, 29 anyos, residente ng Nonto, Barangay ng Masapalan, sa naturang bayan.
Yan. Ako, tutol. Batay sa report ng Camarines Sur Police Provincial Office, napag-alaman na habang nagiinuman, bigla na naman nagkaroon ng mahintang pagtatalo si Jupiter at ang kaparito na nakilalang si Jordan Abiada Magaya, 98 anyos. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, nabatid na dahil dito, bigla naman lang dumunot ng baril ang suspect at binaril ang biktima sa ulo ng resulta ng agarang itong kamatayan. Samantala, agad naman tumakas ang suspect matapos ang krimen na sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa insidente habang pinaghahanap pa rin ang suspect. Ayan po mga kaibigan, ang makalipunan ng ating mga balita dito pa rin sa pinalak ng debate watcher, dito pa rin sa Broad Screencast Communicators. Tayo naman ay itong pag-uusapan natin ngayon. Ako makalaga ito mga kaibigan. Dahil alam naman natin na ngayon, ang ating pamalaan ay pinuputakti ng mga katiwalian. Mula, ewan ko, mula sa taas ba o mga ahensya ng pamalaan na sabihin na natin, pinakamalala, kung sa alin man pinakamalala rito. PhilHealth, DPWH, BOC o Bureau of Customs, ano pa ba? BIR, naku, BIR mga kaibigan, naandun yung pera. Sa ano itong mga kaibigan, sa nangyayaring puro corruption sa pamalaan, sa kasalukuyan, dapat isa ilalim na. Huwag na nating suspendido lang, ganyan, ang isang opisyal na sangkot. Dapat isa ilalim din sa lifestyle check. Ito mga opisyal na isinasangkot sa katiwalian. Dahil alam mo kung bilyon-bilyon mga kaibigan ang nawawala sa kaban ng bayan na dapat pakikinabangan ng ating mamamayan. Sabi na natin, mamamayan. At kung kung matatanda natin na nung year? January 2016, 5 taon na ngayon ang nakakalipas. Itong noong alkalde ng Davao City na si Rodrigo Duterte na kumakandidato sa pagkapangulo, alam mo, di ba, nangako siya o isa sa kanyang pinagmamalaki sa kanyang kampanya, lilinisin niya ng katiwalian ang pamalaan sa unang 6 na buwan ng kanyang termino. Kung siya mahalal na Pangulo, nahalal na. Ano naman? 5 years na ngayon. May nangyari ba? Nasaan? Nasaan ang kanyang ipinangako o kanyang pangako? Ang nakakatawa lang dito mga kaibigan. Nito lamang nakalipas na taon, siguro buwan yata ng Nobyembre yun. Nobyembre yata, tama. Nobyembre to be exact. Muli na naman nangako ang Pangulo. Sinasabi niya na marami siyang tatanggalin o aalisin o lilinisin ang mga hindi matapat na tiwaling kawani ng pamahalaan. Ganun ba? Yun na naman. Yung mga gumagawa ng katiwalian, kasama yan. Basta lahat sila. Ganun. Na sa nalalabi niyang 1 taon at kalahati sa Malacanang. Ang una nga sabi, bago magtapos itong 2020, ewan, sigurado, bahala na po kayo mga kaibigan, o sa buwan ng Disyembre. Lumagpas na lahat Asan na yung kanyang sinasabing pangako? Lumagpas na lahat Actually, nagbuo siya ng task force nung buwan pa ng Agosto Nung nagdaang taon pa rin yun na sinabing mag-iimbestiga sa anomalya sa PhilHealth. Hanggang ngayon, ewan ko ano na investigasyon, 8 sa mga opisyal at empleyado nito, ito nasabing ahensya na ito, PhilHealth, ang pinatawan na suspension ng 6 na buwang, sabi natin, preventive suspension lang, na walang sahod. Ito ikaw may nasa namulyang cash advance, alam mo magkano?
ang umabot ito ng mahigit 2.7 billion. Maraming pera yun. Pag ako hindi ko kaya bilangin yun. Habang may 5 rin. Meron, diba? Bukod doon sa PhilHealth, wala nasilip din. Sa Department of Health naman, ang pinatawan ng kaparehong suspension. Kaugnay naman sa pagpapamaya sa tungkulin. Bakit yung maliliit ang tinitira? Mayroon dapat patalsikin, patawan ng kaparusahan. Noong pa yan, dahil nga may vested interest yan, mayroon pala sila laboratory paggawa ng gamot, na sila nagsusupply sa gobyerno. Hindi ba bawal po yun sa gobyerno? At abang sa nakalipas na namang buwan, December, siyempre nakalipas na buwan, December lang yun. 4 na pong immigration personnel ang nabigyan ng 6 na buwan preventive suspension order. Alam niyo ba kung bakit? Siguro alam naman ninyo yan. Kumalat na yan, hindi lang sa atin, Pilipinas, kundi sa buong mundo. Nasangkot po sila mga kaibigan sa multi-billion peso na pastillas bribery scam. At ito'y napatunayan sa ginawang investigasyon ng Kongreso. Ang task force naman na pinamunuan ng Department of Justice ay binigyan ng extended authority o nadagdagan yung kanilang authority na imbestigahan ang lahat ng mga ahensya ng pamahalaan. Kung saan, pinaniniwalaan niya ito mga kaibigan na talamak ang korupsyon. Alam mo paano ano ito? Kabilang dito yung Department of Public Works and Highways, BIR, at Bureau of Customs. Sa DPWS, mga kaibigan, sabihin ko lang, dito, sangkot ang ilang mambabatas na pinangalanan mismo ng Pangulo na sila nakinabang doon sa mga proyekto sa kanilang area of responsibility kung saan kaya nga ang nangyayari kasi sa ating mga proyekto ay lumalabas na talagang ampaw kung tawagin. Kasi nga, imbis na ang sabihin na natin, pagsemento sa kalsada, dahil kunyari highway, imbis na 1 foot ang kapala, para mas matibay, mga truckman ang dumaan dyan, okay lang kasi 1 foot, matigas yan, talagang makapal. Ginagawa na lamang mga 6 inches. Abay, bakit? Yung isa, magkano ang porsyento pa ng congressman, magkano ang porsyento kay mayor, magkano ang porsyento kahit barangay. Siguro, nakikisali na rin ang barangay. Kaya, kamakailan nga lang, mga kaibigan, mga barangay, mga kapitan, kahapon, sa pagpapasalita ni Pangulong Duterte, binanggit niya ang mga kapitan na isinangkot sa katiwalian dito sa SAP, di ba? Ang dami, sabi ng Pangulo, ang daming hindi natatanggap ng ayuda dahil inuuna ng mga kapitan yung kanilang kamag-anak o hindi man mayroong kagawad, imbis na 8,000, kinakaltasan ng 2,000, parang gano'n lahat ng katiwalian. Kaya ngayon, suspendido sila yung mga nasabing mga barangay. At dito man sa BIR, mga kaibigan, may lumabas dahil nakita ko yun, narinig ko mismo. Isang, I think, commissioner din, basta isang batas na opisyal ng BIR, ang galit na galit. Babae siya, mga kaibigan, babae. Nagmumura. Dahil, ang gumagawa ng, sabihin na natin, pagkakakitaan, yung commissioner lang, hindi na mamahagi sa kanyang mga tauhan. Ang sabi niya, minsan nga, nasabi niya,
Sila lang ba ang gustong mabuhay? Parang gano'n. Naku, nag-PI ng pag-PI siya, nag-PI. Ang nangyari tuloy, yung kasama niyang lalaki, nagkaroon, yun, mga pumiyak doon, talagang nagalit doon. Mura ka ng mura. Itong ganyan, naka-live tayo. Naka-live pala yun. Kaya, ewan ko, kung alam na siya, ano, naka-live ako, ganyan. Ewan ko, nandiyan pa ngayon sa BIR yung babae niya. Doon pa lang, sa kanila mismo, nanggagaling na mayroong katiwalian sa loob. Dito nga lang yung mga, hindi naman data, yung mga inspector pupunta sa isang, hindi na yan, open secret na yan May utang ka, magkanong million, sabi ba, o million. Sige, gawin mo na lang 100,000. O, bayaran mo na lang 100,000. I-re-assess natin. Yung utang mo na 1 billion o 1 million, kami na lang natin 100,000. Kaya lang, siyempre, bago mangyari yun, alam na this. Yan ang kalakaran dyan sa mga ganyan. Ito naman Bureau of Customs, mga kaibigan. Ang BOC, alam naman natin kung saan nagsipasukan. Noon pa yan, kilala ko dyan, tumatanggap. May nagdi-deliver sa kanyang opisina at ang taga-deliver, parang kilala nila sa custom Pero hindi ko siya kilala. Hindi ko kilala yung nagdi-deliver. Hindi ko alam kung tungkol saan yun, basta darating. Napakaraming pera, mga kaibigan, nakasobre. Ikaw, monthly yan, weekly, o ano man yan, hindi ko alam. Then nakita ko lang. Nung tinanong ko, sino yung nagde-deliver? Taga-custom yan. Ayan, alam na this. Bakit mayroong ganon? Bakit nagde-deliver ka ng pera dyan? Diba? Yan malay natin kung yung para sa grupo talaga. Diba? Hindi lang yan. Yung mga droga na napapalusot ang halaga ay bilyon-bilyon. Nasaan ta? Anong ginawa doon sa commissioner ng custom? Inilipat lang ng ahensya. Walang kaso. Ganun din sa PhilHealth, mga kaibigan. Napagamat yung sinasabi, inaalboroto ng ating mga members, yung 15 billion na sinasabing nawawala. Pero inano yan, sabi ko nga, tawag doon pinabulaanan. Ni Ray Balena ba yun? Ng tagapagsalita ng PhilHealth. Yung mga yun ay pinamigay sa mga ospital para gamitin sa COVID-19, sa pandemic na ito. Kasi pag nagpunta ka doon, hindi na kukunin ka agad, hindi na kukunin sa PhilHealth dahil matagal pa yun Kung nandun na yung pera sa ospital, doon na kukunin. Ospital na mismo ang magbabayad doon. Kaya lang, ito nga, ang sabi nga na account na daw yun ng ospital. 15 billion, 13 o ilang billion pa ang hindi pa na-account. Mga mahigit, siguro mga 2 o 3 billion na lamang ang hindi pa na-account, sabi nila. Pero ngayon, parang ayaw hindi makatulong ng maayos sa ating mamamayan. Hindi talaga nila maintindihan at hindi nila sabihin na hindi matanggap na ito ang rason ng PhilHealth. Bakit? Asan yung mga opisyal na yan na nakaupo? Si Morales ba yun? General Morales. Siguro, yun yata ang pinupunteriya ngayon. Si General Morales. Hindi lang yan. Ano pa yung katiwalian na yan na sinasabi natin? Ngayon, itong pagbili ng vaccine, diba? Kung bibili kayo ng vaccine na sinasabi, magkano? 3,000 plus. Ayun ang sinasabi nila, 3,000 plus. Pero nung nagkabukuan na, binigyan na ng rason. Hindi naman daw ganun, ito, ganyan. Paano na lang kung hindi nabuko ng Senado o kung hindi nag-alburuto ang ating mga kababayan na magkano lang pala sa ibang bansa 650 pesos. Sa atin 3,000. Sino makikinabang doon?
Kaya nga, ito sa atin ngayon, dapat, excuse me, itong ating mga opisyal na ito na sinasangkot sa ganitong katiwalian, ay isa ilalim na sa lifestyle check. Pero wala eh. Asaan? Lalo pang naging talamak ang korupsyon sa pamahalaan na taliwas sa pangako ni Pangulong Rodrigo Duterte noong siya ay kumakandidato pa lamang. Ngayon, sinasabi nga, di na sinasabi, talagang open na to na ilan na ang utang natin, trilyon na mga kaibigan. Di ba? Kung tayo ay magsasawalang tibo, wala, papatayin tayo nito. Lulugmok at lulugmok tayo. Di ba nung nagkaroon sila, gusto nilang baguhin pa ang Constitution dahil sa mga economic provisions, dahil umano ay ang Pilipinas ay napag-iiwanan sa Southeast Asia. Ang tanong, bakit tayo napag-iwanan? Sila pare-pareho naman tayo, tawag doon, sinalanta tayo nitong pandemya. Dahil hindi lang naman tayo sinalanta, maging sila, bakit naiwanan pa rin tayo? Di ba? Mag-iisip ka tayo nito. Isipin natin, bakit? Bakit nga pala? O, di ba? Hindi kung yung mga tao, sabihin na natin ating mga kababayan, parang hindi nila alam eh. Wala silang, kasi sabihin na natin, wala silang kapasidad na makinig pa o magganon pa dahil nga mas inuuna nila yung pamilya nila, paano sila kakain, paano bubuhayin ng kanyang pamilya. Hindi na sila nakakaupa na magdinig pa. Kung makarinig man sila, sismis na yun. Sinasabi na ganito kasi narinig ko sa ganito. Narinig ko kay Jose, ganito pala tayo. Narinig ko kay Aling Perla, ganito pala. Diba? Ganun ang mangyayari sa atin. Ngayon, kung ikaw, sabi natin, nagmamahal ka sa bansa, makikinig ka, hindi ka lang makikinig. Hindi mag-i-investigate. Mag-research ka rin. Kahit paano. Kasi interesado ka. Ako personal, nagtatanong ako, hindi lang nagtatanong, nag-research din ako, bakit ganito, bakit ganyan. May mga katanungan na bakit. Andun yung katanungan, hahanapin ngayon ang sagot. Hindi ang sagot ng inyong kapitbahay. Hindi yung sagot ng matismosa sa labas. Ang hahanapin mo sagot, galing mismo sa pamahalaan. Ano yung mga sinasabi? Sabihin natin iba-iba. Pamahalaan nga lang ngayon, hindi nagkakaintindihan. Di po ba? Hindi nila naintindihan, hindi sila nagkakaintindihan. Ang sinasabi ito iba, ang sinasabi naman itong isa, iba rin. So, asaan ngayon ang kanilang, sabihin na natin, iisang direksyon. Wasak-wasak eh. May kaliwa, may kanan, may gitna. Ganun. So, nangyayari, komprehensibong plano. Ika nga, ang sinasabi nga dito, kailangan natin ng komprehensibong plano. BIR, DPWS, PhilHealth, Bureau of Customs, lahat na mga kaibigan. Name it, they have it. Di ba? Kung lahat ng mga ahensya ng pamahalaan, imposible na walang katiwalian. Ewan ko lang kayo. Sabi nga, hanggang sa katapusan ng termino ni Pangulong Duterte sa June 30, 2022, nalinisin ang korupsyon sa pamahalaan. Pero anong mangyayari? Mga kaibigan, imposible na magampanan ito ng sinasabing task force. Patupad ito ng task force. Dahil walang komprehensibo nga sa sinasabi ko. Walang komprehensibo o organisadong plano. Kanya-kanya siguro ito. Ganyan-ganyan. Kung paano, bara-bara. Kung paano ito gagawin. May investigasyon tayo. Kagaya ng PSCC na yan. Anong sabi na nagbigay sila ng mga tawag doon, mga kongresista na sangkot sa DPWH. Ano ang palusot man o rason ng iba? Hindi kayo nag-imbestiga eh. O ngayon, anong sabi yung PSCC? Ewan ko, wala na. Parang na gano'n na lang. Nasara na lang, nakalimutan na lang, kasi na lang ang usapin na yun. Diba? Ngayon,
paano nga maipaparating ng isang, sabi na natin, lehitimong complainant. Di ba may complainant? Kasi yung sinasabi natin kanina, sinasabi ko nina, na mahihirapan matugunan o magawa itong paglilinis sa katiwalian sa pamahalaan. Dahil kung inyong titingnan mga kaibigan, ilang administrasyon na po ang dumaan na andyan pa rin yung katiwalian na yan. Itong pinakamagandang pagnanakaw dahil legal. Mayroon ba legal na pagnanakaw? Sa pamahalaan po yun nangyayari mga kaibigan. Kung halimbawa, mayroong isang lehitimong complainant, paano siya magko-complain? Kasi nga, yung ibang mga PNP yata, na pag nag-complain ka, secret ay ang identity mo. Pero ito, kailangan ibigay mo pangalan mo, ibigay yung address mo, ibigay yung telephone number mo sa kanila. Ako ba, nandun ang takot, magkakaroon ng takot ito ngayon. Mamibisto kung sino nagsumbong dyan, natural. Ang pagsusumbungan mo ay sabihin na natin, hindi tayo sigurado kung hindi mag-leak yung mga yung mga ibinigay mo sa kanila. Siyempre, sa loob ng ganyan, masama-sama yan, pare-parehong opisyal yan. At pare-pareho sila ng kasama. Kaya nga ngayon sa pamahalaan Duterte, tamo, puro anomalya, puro katiwalian. Saan? May solusyon ba? O nasuspindi lang, suspindi ito, okay lang. Ganyan pala dito eh. Pag ako naging opisyal, magnanakaw na lang ako, suspindihin lang naman ako. Walang sweldo, okay lang, walang sweldo. Bakit? Malaki ang nakurakot ko eh. Di ba? Iyan ang sinasabi mga rason, kagaya mga BIR yung BIR na mga opisyal, alam mo, opisyal lang yan, hindi commissioner yan pero, tingnan mo yung mga bahay, malalaki, nakakabili sila ng mga mamahaling mga sasakyan, hanggang sa sila ay nagiging biktima ng kidnap o ransom. Hinihingan sila ngayon ng ransom. Siyempre, kaysa nung mamatay ka, magbigay ka na lang. Magka 2 million, 5 million, kayang-kaya yan. Ngayon, hindi sila makapagsumbong sa, sabi na natin, sa pulis. Bakit? Pag nagsumbong sila, pwede pa sila tanongin, saan mo kumuha yung pera pinambayad mo? Di ba? Ganon. Kasi may mga opisyal dito sa atin na parang pinapakita pa nila ang kanilang pamumuhay ng maranya, malalaking bahay, mga ayaw kung anong gusto nila palabasin. Gastos dito, gastos doon, ganyan. Hindi ba nila alam na sila inasisilip ng gano'n? Kung nasisilip man. Kung masilip man, may mangyayari ba? Iyon ang malaking katanungan. Sa dinami-dami natin mga kaibigan, natin dito na nakakasilap, nakakakita, kung anumang katarantaduan pinaggagawa ng isang opisyal na yan, may lakas ba tayo magsumbong? Yung iba sinasabi natatakot. Baka sila balikan. Siyempre, nasa gobyerno yan. Kumbaga sa bukod sa may pera yan, mayroon pang, may lakas pa yan. Mayroon pang kakapitan yan. Ngayon ka, di ba? Pag ilan sa mga kabinete ni Pangulong Duterte na sinasangkot sa katiwalian, agad nililinis ng Pangulo ang pangalan. Walang kaso. Di ba? Paano natin masasabi kung ikaw ay totoo ka ngang para sa bayan, totoo ka, nalilinisin mo. Ito kasama mo inaakusahan, hindi lang akusahan. Kasi may naman mga ebidensya, nakikita naman Ako, hindi naman ako agad naniniwala na sinasabing ganito, ganyan. Titingnan ko muna, ano ba talaga totoo? Pag nakita kong ganyan, saka ako magsasalita, kagaya ngayon. Asa na yun? Mula pa noon, sinasabing kay Secretary Duque na sa akusasyon sa kanya, tinitingnan din natin yan. Hindi naman tayo basta na mag-aakusa. Mahirap naman yung gano'n. Yung pala, mali pala sinasabi natin. Mas lalong delikado yun. Diba? Ang dapat natin gawin, tingnan natin. Ano ba talaga totoo? Kagaya kung vaccine na ito. Ewan ko sa inyo
Kayo, pag-aralan nyo, tingnan nyo paano magiging sitwasyon. 3,000 plus, bigla naging 650. Kung hindi nag-ingay ang taong bayan, kung hindi nag-ingay, hindi pinaabot sa Senado at nag-imbestiga ang Senado, tuloy-tuloy yan, 3,000. Kaya nga sa hapon inano ko yun, para ng tawag ko, pinenta ko kung magkano. Kung 325 million yata, kung nasa 650 pesos. Pero, tingnan nyo, ano sabi? Magdo-donate ng 500,000 dose ang China. Kung magdo-donate 500,000, ano sabi, kulang pa yun? Palagay ko, pwede na siguro natin, baka maya, ang sinasabi nila, ang binigay na 500,000 dose, sasabihin na, ay, 650, isa niyan, ganyan, 650 yan. Kaya, itong 650, ito ibabayad natin. Kung donation yan, ibig sabihin nun, walang bayad yun, libre. Diba? Kung kwentahin natin, sabihin donation, tapos sabihin ng gobyerno, nagbayad tayo ng 650, bawat to. 325 million na mawawala. Kung natuloy, yung 3,000 plus, lumalabas na 2 billion something. 2 billion plus ang mawawala sa kaban ng bayan. Di ba napakalaki yan? Napalaking pera yan. Kaso na, nabuko. Kumambyo sila ngayon. O sinasabi, anong unang sabi? Hindi pwede sa publiko muna ang mga presyo kung magkano. Meron bang ganon? Bakit ang ibang bansa sinasabi itong presyo? Itong presyo na binili namin. Di ba? Pero tayo hindi. Itinatago pa natin. Bakit? Mayroon ba tayong pinagtataguan o itinatago natin ang mga ganito? Dapat, sa ganito mga opisyal, sa ilalim na sa lifestyle check. Hindi lang yan. Kung mapapatunayan, suhan. Para makita natin na ang pamahalaan ni Duterte ay sincere sa kanyang mga pangako. Mula sa pagkandidato hanggang ngayon na 1.5 years na lang ang natitira sa kanyang termino. Ano nangyari? Andun yung mga katanungan. Ano ba ang nangyari na sa pamahalaan, sa mga pangako ni Pangulong Duterte? Kaya siya nanalo. Yan ang tingin ko, yan din ang paniniwala ko, kaya siya nanalo doon sa mga pangako niya. 3 to 6 months, sa kanya ganito, mag-ano siya ng jet ski sa pinag-aagawan. Pero wala nangyari. So, mga kaibigan, dumating na pa yung oras ng ating, siyempre, mamamaalam na po tayo. Dahil susunod na po ang programang ni kasamang Doy del Castillo ngayon din po. Kaya pasensya na po at ngayon tayo naman ay magpapaalam na. At sa ganitong pagkakataon, ako naman papasalamat sa inyo, sa aking mga kababayan, tagapakinig. Thank you very much. Kita-kita po tayo uli bukas. Sumainyo ang inyong tagapagmatsyag at tagapagmasid, The Beat Watcher, sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.